kailangan sundin niya yung rules. Hindi mo pwede yung pabahit-bahit siya doon. Kasi, alam mo, you allow it. Pagkatapos, magre-reklamo kayo after the fact. Diba? Yung bawal, sasabihin mo, saka na ako mag-ruling, pakinggan ko muna, ay narinig na ng buong bansa. So, yung anong ruling pa? Useless. Kaya kailangan, you stick to the rules. At hindi, Anong masasabi mo doon sa oral arguments na nangyari ngayong hapon? para ko ng pagalitan eh. Lahat sila. Kasi if you remember, yung interview ko kahapon, nagko-komentaryo na ako. At yung topic nila ngayon, yung mga komentaryo ko kahapon. Kasi nga, di ba, mag-withdraw ng testigo. Sa halip na mag-withdraw, sabihin mo lang na we're withdrawing because we feel na ganyan. One sentence na, tapos na. The woman lawyer representing the House panel of prosecutors delivered a 35 speech. Ito namang presiding officer, he allowed it. And the defense naman, dahil mabait, siguro, pinagbigyan na lang. Pero actually, dapat inopost na nila yun. Tapos ngayon, yun ang topic nilang lahat. Kaya sabi ko, my goodness, too late na hero kayo lahat eh. Dapat kahapon pa kayo Pero ang sinisisi ko talaga doon ang presiding officer. Because he controls the proceeding. And he has no right to be making statements ngayon na, kumbaga, trying to justify himself. And also, mawalang galang na rin sa mga senador, dapat to kayo rin, bawat isa sa inyo, tumindig kahapon. At napansin nyo na pala na mali bakit di kayo tumayo lahat? Yan ang nagiging problema natin. Huwag kayo masyadong mababait. Well, di pa siya masyadong nag-iinit yung hearing. Ang problema nga, pag pinabayaan mo kasi yun, una-una, tatagal. Pangalawa, yung taong nakikinig, sa halip na testigong papakinggan nila, yung mga abogado na. Saka, isa pa, meron ako naalala. Sabi nung lead prosecutor, hindi ho namin ini-impluensya. Hindi ho intensyon namin, excuse me, lahat ng partido, yun nga ang trabaho nyo, impluensyahin nyo ang korte para makuha nyo mga boto. Ano bang salita yan? Pag ito mga anak ko, pagpapapaluin ko ito eh. Well, sa oral arguments naman po, ano ang tingin ninyo? Do we have enough numbers para pagbotohan na in favor sa defense or pagbibigyan ng kahilingan ng prosekusyon na isabi na nga yung AMLA, yung BIR, at iba pang financial records ng Vice President? Unang-una, yung mga argumento na magkabilang panig narinig na rin natin yun eh. Paulit-ulit lang yun actually. Ngayon, whether or not papayag, sa tingin ko, wala naman akong nakikita kung buksan nila. Kasi ang feeling ko, personally ang tingin ko, I don't think ng isang taxpayer will put their items in the salad, yung mga bagay na hindi niya mapapaliwanag. Siyempre, kung ilagay mo yun dyan, legitimate yan. Kaya buksan mo yan, walang problema. Yan ang sa akin. Yung concern na baka ma-weaponize ng kalaban. Kaya lang sila kinokontra yan. Kasi pati yung mga na hindi na dapat buksan, pinipilit nila buksan. Di ba? Pinupunto nila na, hindi dahil noon pa yan, kailangan buksan natin. Mali yun. Kailangan, kung ano sinasabi ng konstitusyon, yung impeachable offense, kailangan dun at the time ka lang na ginawa mo yon at the time na ikaw ay an impeachable officer. If you go beyond that, then you are violating the Constitution. Ayun. Kasi yun yung concern. Kaya, pwede mo buksan pero meron kang bakod hanggang dito ka lang. Yung limit. Hindi mo pa pwedeng puntahan yung hindi mo dapat puntahan. But you think, kayang tayuan ni Vice President Sara Duterte whatever ang ma-uncover na impeachment court na nilalaman ng kanyang bank account, SALN, BIR records? Definitely. Number one, abogado siya. Number two, abogado ang asawa niya. I don't think they will commit any irregularity. Being lawyers, they know
what is unlawful, what is irregular, or not. Ngayon sa mga senator judges po, iilan lang po sa kanila ang abogado. Paano ma-appreciate ng mga senator judges yung mga ebidensya, yung presentation, both ng defense and ng prosecution without having that kind of background na sila ay nag-aral na abogasiya for them to understand the dynamics of bilang isang husgado? Hindi yung problema yun kasi bawat senador may staff of lawyers. So trabaho ng mga abogado yun na ibigyan sila ng special seminar. Kung may problema sila na they cannot appreciate, they can always go to the lawyers. Kaya nga, di ba si Senate President Gatchalian, pinagtanggol ko siya na dapat siya maging Senate President. Kasi actually, you need only common sense to preside. Yung mga rules, madali na yun eh. Gagaya niya, ito mga abogado nga nagpipreside, pamali-mali naman ang ginagawa niya. Tapos, ayaw ko ba? But would you like to give an advice sa presiding officer sa mga future na pag-handle niya sa impeachment court? Kailangan sundin niya yung rules. Hindi pa pwede yung pabahit-bahit siya doon. Kasi, alam mo, you allow it. Pagkatapos, magre-reklamo kayo after the fact. Diba? Yung bawal, sasabihin mo, saka na ako mag-ruling, pakinggan ko muna, ay narinig na ng buong bansa. So, yung anong ruling pa? Useless. Kaya kailangan, you stick to the rules at hindi ka magkakamali. Tinouch natin yung appreciation of evidence. Now, let's move on dun sa pag-decide nung ating mga senator judge. At tingin niyo po, yung capability nila and yung standard nila on how to weigh on the evidence and yung mga ipapresent ng mga witness at kung anong sasabihin ng mga witness na, yung standard ng pagpili nila, pag-decide nila na tatayuan nila kung ano yung tama at justified sa impeachment hearing na ito. Well, alam po ninyo, I will give them all the benefit of the doubt. Mga senador naman, lahat sila edukado. Lahat naman sila sa tingin ko may mga common sense. So kung gagamitin lang nila yung kanilang intelihensya, yung pinag-aralan nila, yung objectivity nila, yung sentido komon, makakabigay sila ng tamang desisyon ayon sa batas, ayon sa sentido komon, ayon sa kalakaran na nakita nila sa pamamagitan ng mga testigo. So, ang problema lang ganito. Since this is not only a judicial process, it's a political process and it's a numbers game, doon papasok yung mga konsiderasyong pampolitika. Titingnan nila, ito bang boto kong ito? Makakabuti ba ito sa akin? O baka biglang pagdating ng halalan, wala na ako. Yun lang ang magiging problema. But I hope they will go beyond the political considerations and just decide on the basis of what is the true circumstances surrounding the accusation. Thank you so much for your time, Attorney Sal, and for your time to give us your views po in analyzing yung nangyari po sa impeachment sa araw na ito. Thank you very much. Thank you also for wasting our time, you people there who are not following the rules, who bend the law, and who complain after the fact. Mabuti nga, hindi ako nakatulog na naman. Makakatulog na sana ako sa yamot. Thank you so Ano lang much. ko yung biro, patawa ko lang sa inyo.